Kung titignan mo si Larry, don't judge the book by its cover because he is not a book. Diba? Kapag cover up lang ngayon, kaya sabi nga nila, pag titignan mo lang yung harapan niya, I mean, yung kung ano makikita mo sa kanya, superficial yun. Kasi siguro sa tapang niya, hindi kami tatanggap ng mga magkakaibigan. Kung yun lang ang titignan. Pero dahil kinalangan natin siya, na hindi naman siya ganun talaga, ay kasi mambot ka dyan, yan ulo. Alam ko naman mamaya pakakainin mo kami. Kung taka sa bahay nila, hindi ko pwedeng hindi kakakain. O nakaano na yan kaya nakasipisuin mo sila. Ganun lang sila rin. So, kaya lagi, bumangon ka na dyan. Ayaw may nakaharap. Lazaro. Ha? Naalala ko siya. Modernist. So, naano ba yung mga pinagsamahan namin dito? Nandung nagtayo kami ng karinderya doon sa tahian. No? Tapos yung pinukwento nila, yung mga pasaway nila ng mga direktuminda. Pati sa kasama sa bahay, naghihiraman kami niyan. Pagka medyo pasaway na, dadalhin ko sa kanya. Pagkaroon ng 1 taon, at pasaway na ulit, dadalhin niya sa akin. Ganun kami, naghihiraman kami ng mga kasambahay. Pero, sa tandang huli, tumitinok naman. Siyempre, parang yung pamilya ba, na pag tumira ka sa kanila, pamilya ka talaga. Hanggang ngayon. So, ang pa bang mga pinagsamahan namin dito buod sa karinderya. Yun. Binigyan ako ng ginto nito eh. Ewan ko, binigyan ka ng ginto niya. Raw na ginto. Kaya lang hindi namin tinuloy yung project. Kasi ang akin lang rondo ay idalangin. Minsan nakakatakot yung mga pinapanukala niya. Kasi marami siyang idea na maaaring sa kanya wala akong maririnig. Pero hindi naman yan ang ating message sa ngayon. Siguro alam niya naman si Lazarus. Alam niya na ang kwento. Family friend of Christ. Hindi lang si Lazaro, kundi pati yung mga kapatid ni Lazaro, si Marta at si Maria. Alam na rin natin ang kwento. Pinili ni Maria yung pinakamabuti. Samantalang si Marta ay nag-aasikaso. So, may kanya-kanyang talento talagang tao. Pero, ano ang ginawa ni Lazaro? Pero, among them, sa 3 magkakapatid, siya yung beloved. Ibig sabihin, the very best friend of Christ. Kaya, sabi nga, tingnan nga natin, kung dadalawin ng Panginoong Jesus, si Lazaro, best friend yan. Bakit hindi dinalaw kahit na may sakit? Tapos hali kayo. Sinabi nga niya, meron pagkakasakit na hindi ikakamatay. At yan naman pala hindi dinalaw. Kasi hindi naman mamamatay si Lazaro. Pero kayo, di ba, pagkakaibigan, talagang pupuntahan mo. Pero Panginoong Jesus, hindi niya pinuntahan. Masyadong confident ang Panginoong Jesus. Kaya nga isang araw, sabi niya, di kayo, gisingin natin si Lazaro. Aba, hindi. Totoo naman, hindi mamamatay. Kahit na matinding sakit yan, hindi mamamatay. Sabi niya sa iyo gigisingin Sino ba yung ginigising? Di ba yung natutulog? Kaya, Lazaro, sino pang maglalakas loob na gisingin si Lazaro dito? Pamanganga, bumangon na siya, magtakbuhan naman kayo. Si Janet. Marami itong kasalanan niya. Hindi, invite si Janet ka, tingnan mo. Si Janet pa rin yan. So, di ba? Hindi natin kaya gisingin. Kahit naniniwala tayo na ang patay natutulog lang. Hindi natin kaya gisingin. Pero si Jesus, sigurado, kahit patay na totoo, kaya niya gisingin. So lahat doon totoo. Natutulog lang siya. Para sa Panginoong Jesus, tulog lang. Kaya-kaya. Best friend ba naman?
Yung ba namang best friend, iuhuli niya. Diba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo ang tinig ng iyong pastor. Sigurado, babangon at babangon ka. Kaya nga sabi, kapag may ganitong okasyon, ikaw na ang dumalaw. Pag may patay, ikaw na ang dumalaw, kesa naman siyang dumalaw sa iyo, di ba? Ano nang hintayin? Para nga mama, dalawin ka. Pero of course, hindi ko tayo naniniwala doon. Ilagay natin yung sitwasyon. Kasi kahit na sabihin, naniniwala tayo sa second coming, ibabangon ng Panginoon ang mga nangamatay kay Kristo, malungkot pa rin tayo. Kasi mayroong mga bagay na pinagsamahan natin, hindi na natin mababalikan. Diba? Pero gayon pa man, marami tayong karanasan na mapagpukwentuhan. Alam ko marami pa kayong kwento, kaya uumpisahan ko na. Isa pa lang pala. So, kayo ba alam niyo ang meaning ng pangalan mo? Yan. I-research nyo na, hindi yung kung kailan namatay sa kanyo, i-research. Kasi alam niyo, merong connection yung pangalan sa pagkatao mo. Nga lang, bihira ang nagpapangalan ng Jesus kasi nakakahiya. Kapag hindi mo talaga kaugali ang Panginoong Jesus. Di ba? Pero yung iba, hindi nagpapangalan ng Budas. Di ba? Meron Jude. Ano naman? Dalawa naman yan eh. So, di ba? Si St. Jude. Huwag nyo lang tatagalugin. So, ang Lazaro, alam nyo ba, ito pala ay ang meaning dito, ito ay galing sa salitang Hebreo na Eleazar. Kaya pwede rin natin tawagin siyang Eleazar. No? So, nangangahulugan na ang Diyos ay nakatulong. So, kayo ba natulungan ng Diyos? O di pwede ko rin tawagin Lazaro. Diba? Kasi natulungan kayo ng Diyos eh. So, yun palang ibig sabihin nun, natulungan ka ng Diyos. God is love. Kaya, it reminds me, kapag si Lazaro o si Larry ay nakakasama mo, sigurado, sister, hindi ka mabibigo. Kasi siya nga natulungan ng Diyos sa pakayanin na itutulong sa iyo. Mukha lang siyang maramot. Pero, binawit naman. Diba? Kahit na sabihin mo, tapang ng tubok, hindi ako pautangin ito. Maya-maya nakabawi siya. Binawi. No? Lari binawi. Binabawi ng kanyang pag-uugali. I mean, sa pagiging mapagbigay. Yung tapang niya, pag sabihin niya kay Ami na hindi, talagang, pero kay Ami talaga siya lumalambot. Totoo yun. Kahinaan na sa Ami. Pag sinabi ni Ami, wala siyang magagawa. So, di ba? May mga kanya-kanya tayong kahinaan. Pero actually, it's not the weakness that we meant. Kasi actually, strength niya yun. Ganun talaga siguro ang mag-asawa. Meron, ikaw yung missing link. Kung sobrang lambot ng isa, kailangan ng isang makapat. Kasi baka abusuhin naman siya. Parang yung malaking aso na yung malaki siya, matatakot ka talaga. Pero totoo, pwede mo iuwi. Anong aso yun? Labrador? Meron pa isa eh. Saint Bernard. Saint Bernard. Imang Bernard. Malaki lang siya, matatakot ka talaga. Pero, ganun si Larry, matatakot ka sa kanya. Pero, pwede mo siyang iuwi. Magpaalam ka lang kay Ami. Kung ka matakot kay Ami. So, yan ang napakahalaga, di ba? Mahirap i-judge ang isang tao sa kanyang harapan. You have to be of it. Kasi pag nakasama mo siya sa isang tahanan, doon mo lang makikilala talaga siya. Di ba? Kaya kahit mga malalayo na lang siya, Janet na yan,
yan talagang kailangan natin ganyan. No? Pag may kailangan sila, at saka may kailangan din sila. Parang iisa lang. Ganon sila as family. So God has helped them. That's why sila rin naman ay tumutulong sa iba. Kahit yung mga tauhan nila, tinuturing nilang hindi tauhan, kundi pamilya. So, doon lang sa pangalan, mayroon na tayo matutunan. Ang pangalawa, the lesson we can gain from them is, di ba patay na siya ngayon? Powerless. Pero, hindi na nangulugan, wala na siya. Tayo rin, powerless tayo. We are hopeless, but God has helped us. That makes the difference. Alam niyo yung mga taong mga mahihina, yun yung natutulungan. Yung nalulunod, yun ang naliligtas. Bakit? Kasi inaamin niya, nahina siya. Pero yung mga naglalakas loob, yung mga sumasakit, minsan silang unang nalulunod. Kaya mahirap din na para bagang akala mo, matapang na, matatag ka na, pero sa loob mo pala, hindi na. But God can still help us when we accept our weaknesses. So number 2, God's timing glorifies it. So, di ba, nagkaroon ng delay. Pag ilang araw na ba namatay si Brother Lazaro? Lima na. Anim na. Lumagpas na pala. Dapat nung ika-apat magpunta tayo dito. Kasi yung ika-apat na bumangon si Lazaro. So, medyo na-delay. But don't worry. God's timing still is. Di ba? Parang yung ano mo, yung forever. Kahit hintay ka ng hintay, huwag mo kasing hintayin sa inaakala mo lang. Di ba dumating mo? Oo, di ba? Kaya, ang pinakamahalaga, darating at darating yung para sa iyo. So, di ba? God has a meaning in our lives. The meaning of Lazarus is also a fulfillment in God's perfect timing. No? So, alam niyo ba kung bakit hindi pumunta ang Panginoon Jesus? Yun nga, confidence siya. Kahit mamatay si Lazaro, kahit matindi ang pagsubok na dumating sa kanya, kahit na hirap na siya sa kanyang pagkakasakit, alam ng Panginoon Jesus, hindi siya itatakwin ni Lazaro. At hindi siya magtatampo kahit hindi siya mapunta. Tayo hindi lang napansin, nagtatampo na, di ba? Tatampo ba? Hindi naman. So, nakakahulugan. Kailangan unawain natin ang sitwasyon bago tayo mag-judge. So, number 3, life with Christ is stronger than death. Diba? Yun yung ng Panginoon Jesus eh. Alam niya na kahit si Lazaro ay mamatay, hanggang doon ang kanilang pagiging magkaibigan. And if you are a friend of Jesus, wala kang dapat ipag-alala. Ang sabi ng Biblia, kung ang Panginoon ang aking pastor, wala na akong hahanapin pa. Parang yung minahal mo, pag nakita mo na siya, hindi ka na maghahanap ng iba. Siya na yun eh. Wala na siyang ipapakita. Kaya kung tawagin sila the beloved of Christ, hindi lang si John the beloved, si Lazaro rin, very best friend of Christ. Sa makatuwid, kapag tayo ay nakipagtipan sa Diyos, talagang mutual and intimate, malalim yun. Kaya kung babalikan natin yung mag-asawang Ami at saka Lani, parang sasabihin mo parang hindi sila compatible. Pakialam mo. Mahalaga sila ay nagkakasundo. Diba? Meron ganun eh. Parang ikaw pa yung gumagawa ng istorya ng kanilang love life.
Pero wala ewan ko, wala akong nabalitaan na itong dalawang to ay nag-away kahit ang tingin natin kay Lazaro ay matapos. Diba? Because sometimes our weaknesses or our strength will be the weaknesses of the other. Kapag nag-combine sila, balance lang. Balance sila. That's why yun pong yung complete, yung spelling niya ay completa. Ibig sabihin, complementary to each other. Somebody is the missing link of you. Nagtutugma sila. That's why they are fit to each other. E paano ba naman kung dalawa kayong magkamukha? Paano kayong babae? Kung magkaugali kayo, di yung paano kayo nagsasalita pag nag-uusap? Di ba? So sometimes, yung iba yung isa. So natutugma. Hindi kailangan magkamukha. Ang pinakamahalaga, tanggap ninyo ang isa't isa. So, ganun ang friend. Hindi namimili, pero lahat tinatanggap. At kapag tinanggap mo, pati nakaraan, kasalukuyan, at ang darating pa na pwede niyong pagsalukuyan. Kaya, sa gabing ito, kailangan kong tapusin. Baka hindi na kayo umuwi. So, Lazaro, pwede ka nang bumangon. Anytime. Diba? Kapag dumating ang Panginoon Jesus, anytime. Pwede nang bumangon sila. Maaaring mamayang gabi, ay gabi na pala, mamayang madaling araw, habang nagbabiyahe pa tungo sa Benguet, sino isasama sa libing? Sino po makikipaglibing? Ano yung mga kapatid? Kung si Kristo ang pupuntahan, suwama tayo. Don't you know that you died also? Because all of us, we were crucified with Christ. Lahat tayo ay nakipaglibing, hindi lang nakipaglibing, sumama sa libing. Because all of us die. And we have to die in order to live. Someday, we will meet together. Ayong gabi, ang lakas-lakas ng isang pakay. Di ba? Dahil napagtabi-tabi tayo. Napagsama-sama tayo. Yun ba kayong bihira kong makita rito? At yung iba rito, ngayon ko lang nakita. Ang lakas niya. Kung kasal na ninyo, hindi na narating yung iba. Diba? Kahit inimbitahan. Narating ako. Late ako lang. Kasi hindi sure eh. Pero pagpatay, even without invitation card, especially when they are friends. Mga minamahal, we are all friends of Christ. And for sure, to live and to die, we will all be together with Christ. Pagpalain na ba ang bawat isa?